Magandang umaga po sa ating minamahal na guro at sa ating mga bababait at nagagandahang kapwa mag-aaral. Naway sa maikling sandali ito ay pahintulutan ninyo akong hirangin ang inyong pansin upang maipahayag ang aking saloobin at pananaw hinggil sa isang napakahalagang paksa, ang pagsupig sa takot at pag-iigang. Ako nga pala si Gio Calas Lumedcar at ang pamagat ng aking talumpati ay katapangan, ang liwanag sa madilim na bulong. Layunin ng talumpating ito na ipakita sa atin kung paano malalampasan ang takot at pagdududa sa ating pang-araw-araw na buhay, kung paano mapapalakas ang ating tiwala sa sarili, at kung paano magiging daan ang tunay na katapangan upang tayo ay umuunlad at magtagumpay sa kabila ng mga hamon na dumarating. Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi maliwasang dumarating ang mga pagkakataon tila hinahamon tayo ng mundo. Para itong bagyo na hindi natin nakakita, ngunit damdam ang lakas ng hampas. Hindi ito gawa ng ulan o hangin, kundi dala nito ang dalawang pinakamahulugang isida sa ating isipan. Ito ay ang takot at pagkakita. May mga pagkakataon na ang takot ay parang anino na tahimik na sumusunod, handang sumalakay sa ating kapanatagan. Ang pagdududa naman ay parang gulo na paulit-ulit na nagtatanong sa ating kakayahan. Kaya ko ba talaga? Sa kabila ng mga tinig na ito, may isang maliwanag na katotohanan. Kaya nating lampasan ang mga ito kung may tapang, determinasyon at tiwala tayo sa ating sarili na ipagpatuloy ang daloy ng buhay. Ngunit paano natin masusupin ang takot at pagdududa? Paano natin haharapin ang madilim na gulo na humahadlang sa ating landas? May mga paraan upang ito'y malampasan. Bawat hakbang patungo sa ating layunin ay nagbibigay liwanag at nagpapatibay sa ating loob. Kahit mabagal, bawat hakbang ay patunay na kaya nating tumindig at magpatuloy. Kapag alam natin ang ating kakayahan at hamon at handa sa hamon, nagiging matatag tayo sa kabila ng anumang pagsubok. Ang tiwala sa sarili ay nagbibigay lakas at direksyon upang patuloy na lumakas at magtagumpay sa kabila ng pagdududa. At ang suporta ng kaibigan, pamilya at guro ay nagbibigay init at lakas sa ating kalooban upang harapin ang takot at maging inspirasyon sa bawat sandali pinili nating lumaban kaysa sumuko. Sa ganitong paraan, ang takot at pagdududa ay nagiging daan tungo sa paglago at tagumpay at natuto tayo ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang tapang na harapin ito. Sa tuwing hinaharap natin ang lungkot at pagdududa, unti-unti nating natutuklasan na ang pinakamahalagang yaman, unti-unti nating natutuklasan ang pinakamahalagang yaman. Ito ay ang tiwala sa ating sarili. Ang tiwalang ito ay hinubog ng bawat direksyong pinili nating lumaban kaysa sumuko. Sa bawat hakbang na pinili nating magpatuloy kahit mabigat ang hamon. Tulad nga ng sinabi ni Nelson Mandela, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Sa bawat pag-angat natin mula sa takot, tayo mismo ang nagiging patunay na ang pagsulong ay posible. Kapwa ko mag-aaral, ang takot at pagdudula hindi kailanman mawawala. Bahagi sila ng ating pagkatao. Ngunit maaari nating piliin kung huwag hayaan silang humawak sa manubela ng ating buhay. Sa halip, gamitin natin sila bilang paalala na tayo ay may kakayahang magbago, lumakas at umangat. Naway maging paalala sa atin ang sinabi ng isang lumang kasabihan, hindi nasusukat ang tapang sa lakas ng sigaw, kundi sa tahimik ng desisyong magpatuloy. Kaya sa bawat pagharap natin sa hamon, piliin nating kuminti, piliin nating kumilos,
Piliin nating maniwala sa ating sarili sapagkat sa dulo, ang taong lumalaban sa takot ay siyang tunay na nagwawagi sa buhay. Maraming salamat.